Yan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan po. Maraming po salamat, Tita Connie, sa napakagandang prayer po. Ngayon po ay mag-start na po na ang ating pananambahan. So bago po tayo mag-start, nais ko po munang basahin sa inyo ang mga awit 148 or Psalms 148, 1-6 po. Babasahin ko na lang po ito sa Tagalog. Sige. Paanyaya sa lahat upang purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo'y sa itaas, siya'y papuri. Ang lahat ng anghel magpurit pagdiwang. Kasama ang hukbo roon karamihan. Ang araw at buwan siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit siya ay purihan. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo ay likhain. Kaya ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag kanilang kinalagyan. Hindi mababago magpakailanman. So purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So manalangin po muna tayo para sa ating pananambahan. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Sa inyong salita, Panginoon, na magmumula sa inyo, Panginoon, na makakarating sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinapupurihan, pinasasalamatan at sinasamba namin kayo, Panginoon, sa araw-araw namin sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagsasakripisyo niyo sa amin. Panginoon, kayo nawa po, Panginoon, ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Kayo dapat ang purihan, pasalamatan ng lahat ng nilalang, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Kayo nawa po, Panginoon, na maghari sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat. Kayo po ang mag-bless sa bawat isa at kayo po ang manguna sa worship namin. Pwede dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dumako naman po tayo sa pag-aawitan po. Sound. Jesus saves, spread the tidings all around. Jesus saves, bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways, onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves.
Take my hands and let them move at the impulse of thy love, at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my silver and my gold, none of mine would I withhold. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me.
For he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Sige po, salamat samahan niyo po akong manalangin. Pagpanalangin po natin ang ating bansa at ang ating simbahan, pati na rin po yung gawain natin ngayong umaga. Let's pray. Dear Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this morning that you have given us new strength, new life, Panginoon, bagong umaga. And Lord, we would like to appreciate and thank you, Lord, for the reason of our gathering, which is the gospel, which is your goodness. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy niyo pong katapatan sa aming simbahan. Papasalamat kami, Panginoon, sa patuloy niyo pong katapatan sa inyong mga lingkod. Na kami po ay patuloy pa rin pong nagkikita-kita, hindi man po physically, Lord, pero Panginoon, nag-provide kayo ng paraan para kami po ay makapagtipon-tipon pa rin upang makinig ng inyong salita, ng kami po ay makapagpanalanginan, ng kami po ay makapag-fellowship, ng kami po ay makapag-awitan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Patuloy po ang pag-provide nyo sa amin sa pang-araw-araw. Patuloy po ang protection ninyo sa amin sa pang-araw-araw, sa pagpapagaling po sa amin, Panginoon, sa paglayo po sa amin sa kahit ano pong kapahamakan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Dahil mayroon pa rin po kaming puso na handa na maglingkod sa inyo, na mayroon pa rin po kami, Panginoon, na puso na handang makilahok, mag-participate, Lord, sa inyong gawain. Lord, patuloy niyo pong sinusustain ang inyong pong simbahan. Amin pong simbahan, CVKC. Panginoon, pinagpapanalangin po namin sa inyo, tinataas po namin sa inyo aming bansa. Lord, nawa Panginoon, kayo po ang patuloy na maghari. Kayo po ang patuloy na mag-sustain, Lord, sa bansa namin. Panginoon, alam po namin marami pong nangyayari na hindi ka nais-nais. At Panginoon, minsan, yung mga bagay na ito ay nakaka-discourage sa amin, nakakapanghina sa amin, nakakagalit para sa amin, Panginoon. Pero Lord, alam po namin kung sino humahawak, sino pong nagsusustain, sino pong naghahari, sino pong nagko-control.
sa mga nangyayari sa paligiran namin. At doon, Panginoon, meron po kaming hope, meron po kaming peace, at meron po kaming pananampalataya. Lord, we lift up to you our country. With that hope, Lord, meron po kaming pag-asa, meron po kaming hope na kapag kami po ay nanalangin sa inyo, Panginoon, na papakinggan niyo po kami, Panginoon. So Lord, we lift up to you our country. We pray for our COVID situation. Lord, we pray that you would continue to sustain, Lord, yung mga health workers. Kayo na po ang bahala na magpatuloy na magbigay sa kanila ng encouragement sa kanilang ginagawa na magpatuloy, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, yung niyo pong mga lingkod na mga Kristiyano, na mga mananampalataya upang makapagbigay pag-asa sa kanila through the gospel. Lord, use your children in our country to minister to these people. Ganon din po, Panginoon, sa aming gobyerno, sa pamamalakad. Lord, we also ask that you would continuously use our brothers and sisters in the faith to minister to all the sectors of the government. Nawa, Panginoon, pagalawin niyo po sila, gamitin niyo po sila mightily, Lord, in order for them to have courage and strength, wisdom and knowledge to approach, to encourage, to influence, Lord, yung mga lugar na kami sa simbahan namin ay hindi po namin ma-influence. Alam po namin, Panginoon, na sila rin po ay mananampalataya kagaya namin. Kaya naman, Panginoon, itinadalangin po namin sila sa inyo. Nagamitin niyo po sila, Panginoon, upang abutin yung mga bagay na, yung mga lugar na hindi po namin kayang abutin. Lord, we pray for them. Lord, we pray for the people sa mga kababayan po namin, Panginoon, na may dinaranas na sakit, COVID man, Panginoon, o anuman pong klase ng sakit. We pray that they would realize the vulnerability of life, how life is fleeting, kung gaano kahina ang buhay, kung gaano walang kasiguraduhan kung walang Kristo. Panginoon, nawa makita nila ito nang sa gayon, Panginoon, kapag meron po na kapatid naming mananampalataya na lumapit sa kanila at nagproklama ng ebanghelyo, they would come to repentance. They would come to a saving knowledge of Christ Jesus. Nawa, Panginoon, yung mga miseries ng life namin, yung mga vulnerabilities namin and weaknesses namin, use those, Lord, to drive us on our knees, to drive us to repentance, to drive us to faith. Lord, we pray also for our church. We pray, Lord, the same healing. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na nagpo-provide. Kayo po ang Diyos na nagpapagaling. At sa inyo lamang po namin tinitiwala ang mga bagay na yun. At may kasiguraduhan kami, Panginoon, na kami inyong mga anak ay pakikinggan ninyo. Sapagkat kayo ang aming Ama. Lord, we pray that you would provide healing for my brothers and sisters in CVKC. Sa mga kapatiran po namin may dinaranas na sakit, ano po ang bahala na kumilos sa kanilang pisikal na pangangatawan. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga gamot na ginagamit nila. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga tao na tumutulong sa kanila sa kanilang kalusugan. Lord, provide for them financial needs if meron po silang kakulangan. Sapagkat, Lord, you're our only sustainer and provider. Pero, Panginoon, we ask that you would put faith in their hearts, childlike faith, Panginoon, na patuloy na tumitingin lamang po sa inyo, patuloy na sa inyo lamang po humihingi ng kagalingan,
Sa inyo lamang po patuloy na humihingi ng pag-asa sa mga panahon na ito na hindi po namin maunawaan yung mga nangyayari. Lord, kayo na po ang bahala na mag-preserve sa inyong mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga sarili. Lord, we lift up to you also, Panginoon, yung mga concerns namin patungkol sa pang-araw-araw namin provisions, pagkain, sa pera, sa trabaho, sa kalakasan. Lord, may you provide those things sa amin. Kung ito po yung makakatulong sa amin sa pananampalataya namin, kung ito po yung mga bagay na makakatulong po sa amin sa pagmiministeryo, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapamilya, Lord, use us. Provide for us. We are your children. Lord, we pray for our leaders, CVKC. Panginoon, lagi po namin hinihiling sa inyo. Lagi po namin ipinapanalangin sa inyo upang maalala po namin sa pang-araw-araw na sa inyo lamang po kami dapat humingi ng karunungan at ng kaalaman. Dahil Panginoon, nare-recognize namin yung tendency namin to rely on ourselves, to give ourselves the glory, na patuloy po kami, Panginoon, na kumikilos lamang na nakabase sa logic ng mundo, sa kung ano man yung convenient para sa mundo, kung anong ginagawa nila, yun din yung gusto namin gawin. Kaya naman, Panginoon, diadalangin namin sa inyo na yung inyo pong banal na espiritu, yung mangusap sa bawat isa sa amin, na hindi po kami padalos-dalos sa paggawa ng desisyon, na hindi po kami padalos-dalos sa paggalaw, sa pagkilos, bagkus Panginoon, sumusunod po kami sa inyong banal na espiritu. Lord, use the leaders of CVKC mightily as they minister. So we also pray, Lord, na kayo po ang patuloy na magprotekta sa bawat isa sa kanila. Panginoon, hindi po madali ang ginagawa ang buhay ng mga leaders, Panginoon, ng simbahan. Sapagkat marami pong temptations, marami pong attack ang kalaban. Kaya naman, Panginoon, pinapanalangin din po namin sa inyo na ilayo niyo po sila sa mga ganitong klaseng gawa ng kaaway. No? Patuloy po silang tumingin sa Lord, protect them. Protect those who are important to us. Yung amin po mga kapatid sa simbahan, yung kanila po mga pamilya, kanila po mga mahal sa buhay. Protektahan niyo po sila, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa dangers na kami po ay malaglag sa kasalanan, na hindi na po kami tumingin muli sa inyo. Kasi Panginoon, pakatibayan niyo po ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Turuan niyo po ang aming mga mata na sa inyo lamang po tumingin. Turuan niyo po ang aming mga puso't isipan. Sa inyo lamang po manalangin, sa inyo lamang po manampalataya. Lord, we pray for the ministries that we do in our church. Lord, may you use our hands to propagate your kingdom. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pakabanalin niyo po kami. Pakabanalin niyo po kami, Panginoon. Kasi alam po namin na ito po ang aming kinakailangan. We may not be good with words. Hindi man po namin alam lahat ng bagay na patungkol sa Biblia. Hindi po man kami ganoon ka talino. Pero Panginoon, pakabanalin niyo po kami, Panginoon. Pakabanalin niyo po kami. Ibahin niyo po yung mga gawa ng aming mga kamay sa gawa ng mga ginagawa ng mga nasa mundo.
Nang sa gayon, Panginoon, maging effective kami. Maging effective kami, Lord, sa mundo na ginagalawan namin. Lord, we lift up to you our service this morning. Tinataas ko po sa inyo ang aming speaker na si Pastor June Raines. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay niya at sa patuloy po niyang commitment na magbahagi ng salita ninyo sa aming simbahan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil kahit na unfavorable sa mga mata namin yung circumstances namin sa buhay, sa aming mga pamilya, sa kanyang pamilya, Panginoon, patuloy niyo pong pinapatibay ang pananampalataya niya. Patuloy niyo po siyang pinapalakas sa piling ninyo. Lord, this is the faith of your servant. So Lord, may you use him mightily as he delivers God's word, your word, this morning to our church. May we be encouraged. May we be edified. May we grow spiritually. Use him mightily, Panginoon. Nawa, gamitin niyo po yung mga gifts na ibinigay niyo po sa kanya in order for us to understand your word thoroughly. Nawa, Panginoon, maging faithful lamang po siya sa pagpoproklama ng inyong salita at hindi niyo po maitaas ang sarili niya bagkus, Panginoon, ng inyong pong salita lamang. Sa inyong salita niya lamang po, Panginoon. Lord, we pray for him. We pray for his internet connection. No, Panginoon, hindi po ito maputol. We pray that you would continuously bless him, Lord, as he shares the message this morning. Lord, I pray for us, the CVKC family, na ilayo niyo po kami sa distractions, mga bagay na maaari na makahinder po sa amin sa pagkatuto, sa pagkarinig ng inyong salita. Nawa, Panginoon, yung mga atensyon lamang po ng aking mga kapatid ay nakatuon lamang po sa pakikinig ng inyong salita. Alisin niyo po, Panginoon, kung ano man po mga distractions maaaring na makahinder sa amin from hearing your word. And Lord, give us a desire. Give us a desire to thirst for your word, for the hearing of your word. Because in this, Lord, we find strength. In this, we find faith. In this, we find peace. So, Lord, use your word for us to be consecrated, for us to be holy. Bless this day. Bless every part of our service. Bless everyone who participates in our worship. Kayo po ang may dakila at may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Ngayon naman po, dumako po tayo sa ating scripture reading. Ang passage po natin ngayon ay matatagpuan sa Jeremiah 29, 1-4. Ini-invite ko po ang bawat isa na kunin po nila ang kanilang mga personal Bible po para basahin po natin to. Sabayan nyo na lang po ako sa pagbasa. Ako na lang po magbabasa ng Tagalog po. So, ini-invite ko po ang bawat isa na kunin po ang Bible, ng personal Bible natin, at ang passage po natin ay matatagpuan po sa Jeremiah chapter 29, 1-14. So, babasahin ko po. Jeremiah chapter 29, 1-14. Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag. Mga pari at mga propeta at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebukadnezar sa Babylonia. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ng Haring Jeconias ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, mga yuniko, mga pinuno at mga panday ng palasyo. Ang sulat ay pinadala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gemarias, anak ni Hilkias, na sinugo ni Haring Sekedias kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Ganito ang sinasabi sa sulat. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia, magtatayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanim ang mga bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan kayo'y ubunti.
Ngunit, pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y uunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko isinugo, ang sabi ni Yahweh. Subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ang mga planong magdudulot sa inyo ng mga kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko sa inyo ang mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Maraming pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So pagpalain nawa po tayo ng Panginoon po. Good morning po, Pastor Jun po. Good morning, good morning. May I share the screen, kapatid? Paki-enable lang yung share screen. Okay. Mga kapatid, bago po ang ating sermon sa umagang ito, nais kong magpasalamat at purihin ang Diyos sa inyong kalagitnaan. It's our 10th day sa fight against COVID. Ika-10 araw namin sa pakikipaglaban sa COVID at lahat kami sa family ay tinamaan ng Delta variant. I had to use oxygen for a couple of days kasi medyo malakas yung tama sa akin. Kaming mag-asawa ay nagka-pneumonia. Praise the Lord, yung 3 mga anak namin ay medyo mild. But because of those, yung period, alam nyo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. It came very sudden na hindi rin namin alam kung anong gagawin. But praise the Lord, no? It truly shows na He has His reasons, and His reasons will always be for our good. Kaya there was a day na talagang almost a day, iyak ako sa Panginoon sa pasasalamat at sa pagmarvel kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Kaya praise God, truly the Lord is good. No? And thank you sa tulong nyo at sa mga prayer po ninyo. Alam nyo yung church na hinahandle ko, pinapahinga muna ako. Kaya lang passion ko to preach. Kaya when Pastor Ed Carl told me na, Pastor, pwede ka ba? Okay, walang hindi. So this is really an opportunity for me to deliver God's message. And yung pong ating passage ngayon ay hango sa lumantipan, kung mapapansin natin. But I truly believe na this has significance sa bawat isa sa atin ngayon. I entitled the sermon, Be Faithful in Doing the Will of God. No? The will of God for all of us. Kasi kahit ito ay sinabi sa lumantipan, napakaganda pong pag-aralan ito sa panahon natin ngayon. Alam nyo, in times of pandemic, ang common tendency po ng mga tao, maging mga Kristiyano man, ay mag-isip ng para sa sarili. Yung pangangailangan for the moment, yung mga bagay na concern natin every day, and most especially, kung papansinin po natin, it's more on the survival mode. Ano ang gagawin ko? Paano ko mababayaran ang tuition fees? Paano ko mababayaran ang rental? Paano ko mababayaran ang mga kailangan sa pang-araw-araw? These are the things that people would commonly think
sa mga panahon ngayon. At ito rin ang irony, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Panginoon ay muling babalik at malapit na malapit na. And yet we are being led to ignore and forget ang katotohanan ng kanyang pagbabalik dahil tayo ay nadadaya para i-focus lamang ang ating atensyon sa mga bagay na ngayon na kailangan natin ngayon, sa mga bagay na pressing, just like COVID, just like unemployment, just like yung mga bagay na kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang Jeremiah 29 because this is actually a letter that he wrote and sent to God's people in Babylon. And you could imagine the situation of the believers of God during that time. It was during the time of hardship and suffering at hindi po ito naiiba sa bawat isa sa atin ngayon. It is a time of hardship and suffering. In fact, kami talagang nakaka-relate. Kasi alam po ba ninyo yung tumama ang COVID sa amin? It was the time na hindi pa nakaka-recover ang small business namin. It was the time na hindi namin alam kung saan namin kukunin ang pambili ng mga gamot. When the doctor told us, bili kayo ng napakaraming antibiotics na to para sa lahat. Bumili kayo ng ganito, kung mag-provide kayo ng oxygen, kailangan nyo to and that. Alam nyo mga kapatid, it was really a time of hardship and suffering. Kaya hindi po tayo naiiba sa naging istorya ng mga mananampalataya during that time. And you know, God's people were likely desiring an immediate rescue. Even today, gusto natin kaagad may reason, may answer. Gusto natin kaagad masagot ang ating mga di pinagdadaanan. Like the one Hananiah lied about. Itong Hananiah na to ay isang propeta na false prophet at siya ay nanluloko. Ninilinlan niya ang mga mananampalataya ng Diyos noon. But God's response was not to provide immediate escape from the difficult situation. Having been in exile in Babylon, Jeremiah pleads with them to instead remember the mission. Mga kapatid, napakaraming pagkakataon sa buhay natin na ang atensyon natin ay nasa minor. Maraming pagkakataon na naifo-focus lang natin ang ating atensyon sa ngayon, sa pangangailangan. Pero hindi po nagbabago ang Biblia. Hindi po nagbabago ang katuruan ng Diyos at ito ang ating gabay sa ating buhay hanggang tayo ay naririto pa sa lupa. At ang sabi ng salita ng Diyos, alalahanin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Remember the mission. And mga kapatid, dito, ito ay paalala ni Jeremiah sa mga mananampalataya ng Diyos. But in our time today, we may have sickness, COVID-19, hardships and sufferings. There's one thing that the Lord wants for all of us to do, and that is to remember the mission. And I praise the Lord kasi I was with you the couple of times already. And when I was with you, I've heard about the direction of the church. And I praise the Lord. Nag-start kayo sa family. You went forward to the community. And now you're talking about the mission. And it's really something that I know the Lord is leading you to go through. Because this is for His glory and honor. Kaya ang mission ng Panginoon ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin, anuman ang circumstansya. So mga kapatid, as we continue with our sermon for this morning, remember this, be faithful in doing the mission of God by becoming certain of God's calling and assured of His promises. Napakaganda po ng passage natin ngayong umaga dahil hindi lang ito pagpapaalala, kundi pagkakalob ito sa atin ng kasiguruhan ng kanyang panawagan at ng kanyang mga pangako para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung titingnan niyo yung buong kwento dito sa Jeremiah,
Yung mga ibang mananampalataya ay may kanya-kanya mga ginawang steps. Some fought against Babylon. Some went with the flow. Sumunod lamang kahit hindi nila iniintindi kung ano yung pinaka-sinasabi ng Diyos. At ang iba naman ay umalis. They flee from Babylonian exile. Wala pong masama kung titingnan, mga kapatid, dito sa mga bagay na to. Pero alam nyo, ang thin line dapat alam natin. Kahit po ngayon, sa ating buhay Kristiyano, we have to know the thin line of God's will. Why? Because ang susi po ay ang salita ng Diyos. Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita kung ano ang dapat nating gawin every step of the way? Because even Christians po, kahit tayong mga Kristiyano na, kung minsan nag-a-assume, kung minsan tayo ay nag-iisip na ito sa tingin ko tama, ito gagawin ko. Anyway, alam ko naman, pinag-pray ko to. But that's not right. Look at what happened here. Kasi may mga naging decision yung mga ibang mananampalataya, yung bayan ng Diyos. But all of these are totally different and deviating from what the Lord wants. Look at verse 4, following verses. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Mga kapatid, ito ang panawagan ng Diyos. Taliwas sa mga naging step ng ibang mga bayan ng Diyos or mga mananampalataya ng Diyos. We have to be certain of God's calling. We have to know the specifics of what God wants for all of us. Mga kapatid, naitanong na ba natin ito sa ating mga sarili? Ano nga ba ang pinagagawa niya sa atin ngayon sa panahon ng pandemya? Okay na ba na tayo ay a-attend na lang sa online worship? Okay na ba na tayo ay makikinig na lang ng salita ng Diyos? A-attend na lang ng virtual Bible study? Okay na ba na tayo ay nasa bahay lamang? Total, may internet naman. Okay na ba na yung usual day-to-day experience natin ay ganito? What about the kingdom? What about the mission of God? Have we been propagating the gospel? Have we been sharing the word of God in many different ways possible? Have we been engaging in the work of God? Ito po ang masaklap. At ako'y naiiyak dahil ang katotohanan, napakaraming mga nagiging complacent na Kristiyano. Napakaraming mga Kristiyano na nagsisettle down na lang sa mga virtual activities. But we have to heed God's word, mga kapatid. We have to listen to the call of God for all of us. At ang panawagan ng Diyos sa mga Israelita nung time ni Jeremias ay sabi niya, build houses, settle down, plant gardens, in all that. Anong gustong sabihin po nito, mga kapatid? Kung saan ka dinala ng Panginoon, ano man ang circumstansya mo o circumstansya ng iyong buhay, you have to commit. You have to commit yourself to be living that life that the Lord gave you and where the Lord placed you in that specific time. Ito po ang masaklap. Marami mga Kristiyano na reklamador. Reklamo ng reklamo. Ay, hindi ko to gusto, Lord eh. Ang pangit ng sitwasyon namin, Lord. Napakahirap namin. Wala kaming magawa. Hindi ka namin mapagsisilbihan ng maayos. Kasi ang gusto
convenient life. But that's not what God wanted for them. So mga kapatid, we really have to be committed. It requires commitment. At ang sabi rito, tingnan natin sa verse 5, build houses and settle down, plant gardens, and eat what they produce. Sa time ng pandemic, gusto ko itong i-connect sa present situation po natin ngayon. Anong gusto sabihin ng build houses? In other words, you have to accept the fact that you are in this situation and you need to continue living your life. And as you continue living your life, you need to settle down in which you become engaged in the community. Ang problema po, maraming Kristiyano ang Kristiyano kapag ang kasama Kristiyano. Ang problema, maraming Kristiyano ang Kristiyano kapag gusto lamang nila. Pero ang punto na tinuturo dito ni Jeremias ay, we need to engage. We need to have a life every step of the way wherein we could be identified. And look at this. Plant gardens, it has to do with production. Plant gardens, bakit? Para ma-sustain. And eat what they produce, para ma-enjoy yung sustenance na pinoprovide ni Lord. And beyond this, mga kapatid, I see something here. Because in these words is a picture that the Lord is teaching us today. We need to create an impact in the community. If you are a believer and you see your neighbors hunger or hungry for food and you have something, why don't you share for them so that they could see God in you through your actions? Kapatid, it requires commitment. In times of pandemic, we need to commit to live a life identified with God, with the Lord. Second, dito po sa first point natin. Tingnan natin sa verse 6. Reproduce godly generations. Sabi sa verse 6, marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Why? God wants for His people to grow, to multiply, so that all the more the Lord may be identified as their Lord, and the Lord may be glorified as the one sustaining and providing for all their needs, as the one causing them to grow and prosper. Mga kapatid, sa time ng pandemya, are we reproducing godly generations? By the way, naririnig po ba ninyo ako? Yes po, Pastor. Okay, praise the Lord. The question is, are we reproducing godly generation in times of pandemic? And how can you test whether you are producing godly generations? I'm not saying mga anak kayo, lalo sa mga hindi pa nag-aasawa. No. Ang punto dito is spiritual multiplication. Have we been producing godly generations? O di kaya ang daming mga kabataan ngayon na busy yung mga magulang sa pag-attend ng virtual Bible study and virtual worship. Pero busy rin yung mga bata sa Roblox, sa Clash of Clans, kung mayroon pa man, I don't know. Sa Mobile Legends, busy sa internet, busy sa mga anumang pinagkakaabalan sa buhay at nabubore na sila dahil sa sitwasyon natin being under quarantine. Have we been reproducing godly generations? This is high time, mga kapatid. Kasi babalik ang Panginoon at tatanungin tayo, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa mga regalong binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa oportunidad na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa misyon na ipinagkaloob ko sa iyo? So napakahalaga na maintindihan natin na even a writing from the Old Testament, such as that of Jeremiah,
Pero alam nyo, napaka-significant sa panahon natin ngayon kasi parehas ang issue. Ano ang ginagawa ng mga anak ng Diyos? The third point in our first, the third item in our first point is to exemplify concern and prayerful spirit. Tingnan natin. Also, seek the peace and prosperity of the city. I praise God sa prayer ni Brother Gerard. Talagang very exhaustive to the point na naipagpipray in details even the country, the situation, and that's what we need to do being children of God. We need to seek peace and prosperity of the city which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Ano po ang pinaka-sentro dito sa particular na talatang ito? Pray to the Lord. In other words, the writer is telling us, i-focus natin lahat, ipagkatiwala natin lahat ang ating mga alalahanin at atensyon sa Diyos. Kasi po, alam nyo, as I mentioned the introduction kanina, tayo ay palaging nagkakaroon ng tendency na makalimot, i-ignore kung ano yung mas importante. Nafo-focus tayo sa mga pangyayari ngayon. Nakakaligtaan natin na ang pinaka-importante pala ang dapat nating i-prioritize. Mga kapatid, this is high time. And this is really a time that the Lord provides for us, because this is an opportunity to realign our thoughts, to have a self-evaluation, and to go back to the Lord. To go back to the Lord. So I'll go with the second point. Sa talatang 10 hanggang 14, pansinin po nating maigi. I hope you have your Bibles with you. Because aside from the calling of God, I'm sure, kung titingnan natin yung calling na yon, ay napakagandang panawagan. Dahil ang panawagan na ito ay isang panawagan na magbibigay kapurihan sa Diyos at patuloy na mag-uplift sa spirit ng bawat mananampalataya, including us today. And look at verse 2. This is the motivating factor as we pursue the mission of God, mga kapatid. Look at what is stated in verse 10 to 14. It's about the promises of God. This is what the Lord says. When 70 years are completed, ito ang sabi ng writer. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you. This is a well-known verse, verse 11. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. What a wonderful statement, mga kapatid. Kung titingnan po natin, may mga dapat tayong isaalang-alang dito sa pangako ng Diyos. Number 1, ang pangako ng Diyos ay pinufulfill niya according sa kanyang timing at saka terms. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na mas gusto nating i-advance yung gusto natin kaysa sa kagustuhan ni God. Kung minsan nga sa prayer, Lord, i-answer mo to sa ganitong araw, sa ganitong pagkakataon. Para bang ginagawa nating utusan si God? But that's not true. That's not right. That's not proper. We have to always be in humility with God because it's His timing that is perfect. It's His timing that is to prevail because He is God and we are His creations. A mere creation of God will never surpass the knowledge, the sovereignty, and the will of God.
But the good thing is that His will is good, pleasing, and perfect. Kung kaya, maaasahan po natin at magkakaroon tayo ng confidence sa promises ni God sa atin. And this is what God said. Detalyado ang kanyang sinabi sa verse 10. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my promise to bring you back to this place. Why 70? Because God intended for the Israelite people to stay there for that particular period. Mga kapatid, tingnan natin sa present situation natin. Sino po ang nakakaalam kung hanggang kailan ang COVID-19? Sino ang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo dito sa quarantine na to? Wala po. Pero ano ang gustong mensahe sa atin ni God? Magpatuloy ka, kapatid. Gawin mo ang pinagagawa ko sa iyo. Ipagpatuloy mo ang misyon. Ibahagi mo ang salita. Mamuhay ka sa lugar upang ma-identify ka na mananampalataya ng Diyos. Ipakita mo sa iyong mga gawa na tunay nga na ikaw ay Kristiyano at binago ng Diyos. Iyan po ang naisin ng Diyos sa bawat isa sa atin sa panahon ng pandemya. So it's His timing, it's His terms for a wonderful purpose. Because in those periods, mga kapatid, the name of God must be glorified and magnified. In verse 11, tingnan po natin. It's really entirely for our good. Ang pangako ni God ay entirely for the good of His people. Tingnan niyo yung alam niyo po, itong verse na to ay isa sa life verses ko. I think when I was in my second year sa Christian life ko, ito yung talagang minemorize ko. Pero ngayon ko lang po, lately ko lang po yan naintindihan yung buong konteksto nito. Pero pinanghawakan ko ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. What a wonderful promise, mga kapatid. May mga araw po tayong umiiyak dahil sa problema. May mga araw po tayong gulong-gulong isip dahil wala po tayong kapasidad. May mga araw po tayo, mga kapatid, na halos mawala na ng pag-asa. May mga araw po tayo na nakakasumpong ng pagsubok na sa tingin natin hindi natin kaya. Pero pansinin po ninyo ang talatang ito. Nakakaiyak. Nakakataba ng puso. Bakit? Ang Diyos ang nagsasabi, I know the plans I have for you. Kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Kapatid, ang plano ng Diyos sa iyo ay napakaganda. Because sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And look at the word future. Because even now, we are assured. We have been assured of our eternity with God. And that's the perfect life. Ano pa ang hinihintay mo, kapatid, para hindi magpatuloy at gawin ang misyon ni God na pinagagawa sa iyo? Ibinigay na sa iyo ang kanyang napakagandang pangako. So napakaganda po na balikan itong mga talatang ito sapagkat ito ay tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan, motibasyon at inspirasyon na magpatuloy. Sa verse 12 to 14, dito po ako magtatapos. God's promise invites intimacy with Him. Tingnan po natin dito. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Praise the Lord. Marami pong mga tao na tumatawag sa Diyos pero walang nakapakikinggan. Maraming mga taong tumatawag sa ngalan ni God pero ang sagot ni God, hindi kita nakikilala. Pero sa atin, it has been assured, mga kapatid, starting from the people of God, Israel, to the Christians, believers of Christ, the same promise. Then you will call on me
and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Isn't it a wonderful experience, mga kapatid, that we have a God who loves us so much, a God who has chosen us, who has provided us with a wonderful opportunity of relationship, who has given us this relationship wherein it will last for eternity. What a wonderful experience and privilege, mga kapatid, na we have a God who doesn't only prove to be God, but a loving and caring God. A God who listens, a God who answers, a God who reveals Himself to us in a very special way. Alam niyo po, when it was detected na kami lahat ay positive ng Delta variant, grabe po ang takot ko at first. Pinawi po ng Diyos yan. Natural lang na pwede akong matakot kasi po alam nyo, yung mga kakilala ko na nagka-COVID, isa lang na member na hospitalized, gumastos ng mahigit kalahating milyon. 5 po kami na nagka-COVID. Tapos grabe po kabilis. Kinakailangan that day yung oxygen. The next day, kailangan lahat kami mag-administer na ng mga antibiotic. At ang mga antibiotic po, 4 sa isang araw. Imagine yung feeling, yung exhaustion, everything. Pero alam nyo, I really praise the Lord. Totoo siya. Ang Diyos ay totoo, mapagmahal, at gumagawa ng mga imposibleng bagay para sa atin, nagiging posible dahil siya ay Diyos. You know, Jeremiah teaches us what Jesus perfectly lived out. Faithfully fulfilling the mission of God. And this is the challenge for all of us, to fulfill the mission of God. While we're here on earth, while in this pandemic, the mission of God stands. It's for all of us to respond favorably. And when we respond favorably, mga kapatid, I'm sure the Lord's calling will be very obvious in our life, and His promises will be the motivating factor for us to fulfill the same. The Lord is over COVID-19 pandemic. If we make Jesus as the Lord in everything, then we will pursue and faithfully doing His mission, making Him truly the Lord of our life. Mga kapatid, sa mga praktikal na kapamaraanan, ang pagsasagawa ng mission ni God, number 1 ay dapat naka-align sa salita ng Diyos. Kung kaya, hindi po ako mapapagod magpaalala sa bawat isa. Go back to the Word of God. Because the specifics will be given through it. Second, when we pursue the mission of God, when we do the mission of God in each day of our life, palagi po nating tingnan ang buhay natin. Were my actions glorifying to Him? Am I taking steps, the steps of faith? Kapatid, simple actions will truly say whether we are pursuing or fulfilling the mission of God. If it glorifies His name, if it impacts others, people's lives, if it allows them to be drawn near to Christ, and if it provides opportunity for people to hear the good news and to see in you and me the transformed life that the Lord gave. Let me pray for you. Father in heaven, thank you for this morning. Thank you for this opportunity, O Lord,
that despite this pandemic, you're allowing us to come together, to minister together, to be ministered to by your people. Thank you, Lord. You are the good and the living God, the wonderful God, the loving God. And I pray for CVKC as they pursue the series, the continuing series, oh Lord. Enable them, empower them, and allow them to truly impact people's lives. All for your glory and honor. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Pastor, maraming salamat din po sa magandang Salamat po, Pastor June. Maraming po salamat sa magandang salita ng Panginoon na inihayag ni Pastor Jun. Pastor, pwede ba namin kayong pag-pray for your fast recovery? Yes, please. So, pag-pray po natin si Pastor po. Let's pray po. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya niyo sa kanya, sa pagpapala niyo sa kanya, Panginoon, kay Pastor Jun. And ganun din po sa whole family niya, Panginoon. I know, Panginoon, na hindi niyo po pababayaan ang buong pamilya nila. Give them strength, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. At anuman po ang mga pangunahin ng pangangailangan, Panginoon, sa pang-araw-araw, higit sa lahat ang kalakasan ay pagkaloob niyo po, Panginoon. I know, Panginoon, na ang plano niyo po ay mas maganda higit sa plano po namin, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon, kundi bibigyan niyo po kami ng katagumpayan, Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay na ipinagkaloob niyo kay Pastor. Ganun din po sa buong family, Panginoon. Lagi niyo po silang ingatan, lagi niyo po silang gabayan at pagpalain. Nawa po, Panginoon, I pray for fast recovery sa buong family nila, Panginoon. Naway protektahan niyo rin po sila sa mga anumang kapahamakan o sakit pang darating sa kanila, Panginoon. Lord, kayo po magpala at magbiyaya sa kanila. Ito po dinadalain ko sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat. Salamat for having a family in you. And again, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Thank you po. And pwede ko po bang tawagan si Pastor Edgar para sa ating closing prayer and benediction? Thank you, Pastor Jun. Praise God. Pastor Ed. Ay, sige. Medyo may problema pala yung camera ko. Naririnig niyo po ako? Apo, Pastor, naririnig po. Oo. Sorry. Nahuhugot po kasi yung USB, kaya hindi ko rin po ma-on yung camera. Pero okay po yung mic, no? Clear? Apo, clear po, clear po. Sige. Let us close in prayer. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa message na alam namin very timely. Salamat, Lord, dahil you allow us to experience these kinds of things. Hindi para pahirapan kami, hindi para iparamdam sa amin, Panginoon, na we are left out or we are forsaken. But para iparamdam sa amin, Lord, yung nearness mo, yung kalwalatian mo, yung pagiging makapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, yung kapasidad mo to provide every of our needs. Kaya Lord, salamat po dahil meron kaming spirito sa amin na galing sa iyo. Na spirito na nagpaparamdam sa amin ng comfort whenever we these kinds of things. At nag-a-assure sa amin ng pangako mo. Yung pangako mo na hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. At whatever loss, ayon din sa same na talata nga na aming napag-aralan, whatever loss na aming maranasan, you will restore that, Panginoon, in your perfect time. And eventually nga, Lord, it will be glorifying to you. Kaya salamat, Lord, for the message, for the encouragement, for the reminder na ipinaranas niyo po kay Pastor Jun sa kanyang pamilya at ibinahagi niya nga po sa amin ngayong umaga. Salamat, Lord.
And we continue to praise you, continue to glorify you, Lord, in this kind of circumstances. At patuloy niyo nga pong enable ang bawat isa. Na though at times it is necessary for us to endure these kinds of things, but again, Lord, it is for your glory, it is for your praises. And we believe then, Lord, sa iyong pangako din sa amin, that you will not forsake us, you will not allow us to suffer yung mga bagay na hindi namin kayang suffer. Yeah. Hindi dahil malakas kami, hindi dahil ikaw ay sumasa amin at kasama namin sa every step of the way. Kaya salamat po Panginoon. And for the church, receive this word from God Himself. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Amen. Thank you, Lord. Diyos na siyang nagpapala sa libutan ay dahil siya kalawak ay sumasamba. Praise God sa umagang ito. Praise God po. Then dumako naman po tayo sa ating announcement o sa ating anunsyo po. Antayin lang po natin mag-share po yung screen. Magandang umaga po. Yan, dumako naman po tayo sa announcement. Sunday po sa bawat isa. Yan, Family of the Week. Kami po ang Family of the Week. So pag-pray niyo po kami na yun po, good health pa rin po, protection and guidance and more spiritual blessing po. Yan. Sa tithes and offering naman po, para po sa ating tithes and offering, we can direct deposit to China Bank. Account name po ay Christ the Victorious King Church. Yan, account number po, nakapost naman po sa screen. And ganun din po sa branch. Or pwede nyo pong send via GCash. GCash account is 0916-92-85276. Yan po. Yung reminders po sa bawat isa po. Prayer meeting and Bible study po. We encourage everyone na umattend po sa ating prayer meeting and Bible study every Wednesday po, 7:30 p.m. This time po sa panahon po ng pandemic, napaka-powerful po ng prayer po talaga. So, para may pag-pray na rin po natin yung mga kapatiran po natin na nakakaranas din po ng pandemya pong ito po. So, pag may pag-pray po natin sila. So, maraming po salamat. Next po. Yan po. For our prayer request po, kung sino pong may mga personal na prayer request, pwede nyo po i-message ang ating mga butihing pastor po. Naka-page po dyan sa screen. Kung pwede nyo silang i-message through Messenger, Viber, or through text. And pag vice versa po, pag-pray din po natin sila for sure. Naingatan sila ng ating Panginoon pang araw-araw. So napakabuti na ating mga pastor. So live group online po. Yan po. Meron po tayong live group online po. So invite ko rin po ang bawat isa o in-encourage ko po na umattend po. Yan. CVKC Studio Project po. Pastor, sa CVKC Studio Project po, hopefully po na ano po siya, tawag doon na ma-continue po. So after this pandemic, sana matuloy. And Family Bible Study po,
Yan po. So, inumpisa na po may family Bible study po. So, nawa po after this pandemic, maumpisa na rin po. So, and kahit sa Zoom po, maumpisahan po natin po ito. Yan. Sa ating mga bisita po, maraming pong salamat sa pag-attend po sa CBKC po, sa worship po ng CBKC. Welcome po sa ating mga bisita po. Yan. Our CBKC vision strategically placed in Valenzuela as influencer, loving God, loving people, serving God, and serving people. In CBKC, every member is a minister. In CBKC, we are committed, virtuous, keenly, consistent. I am CBKC. I am committed, vibrant, kingdom communicator who will raise committed, vibrant, kingdom communicators. Yan. So, may the Lord bless us. So, stay safe and have a blessed Sunday for everyone. So, thank you po sa pag-attend sa ating worship service po. Bless. Thank you po talaga. You pray for Pastor Jun, thank you po sa message. Salamat po, Pastor Salamat din Jun. po. To God be the glory. Pastor, pagaling po po kayo Magpalakas po kayong patuloy, Pastor. Praying pa rin po sa inyo and Salamat family. po. Salamat po. Okay. Okay. Thank you po. Ate Hana, sa Thank you Salamat po, Kuya Josh. ako ni Saka Ate Hana po. Thank you. Salamat. God bless. God bless us all. God bless po. Tita Connie, salamat din po. sa inyo. Okay. Thank you. Thank you. God bless. Ingat na lang. Pastor Gerard. Ingat Hello po. tayong lahat. Medyo thank you po. Wait. Pastor Jun. So yun, palakas po kayong patuloy, ha. Salamat po. Salamat po. Okay. Palakas po. The whole family. Okay, Opo. bye-bye po. God bless. God bless. Sorry po. God bless po sa inyo. Stay Salamat safe. po, Tito Kiko. Ate Hana, thank you. Ate Hana, thank you po. Hana, ingat po kayo dyan, Sabra. Hope to see you Yes. soon. Chat mo na lang yung prayer request ng family Okay. sa GC. Thank you. Oh, si Dira magchat-chat. Thank you. Never. Salamat po. Ingat po Happy kayo. Sunday. po sa CBKC. God bless po sa inyo. God bless po sa inyo, ate. Bye. Thank you, Jazz. Nasaan ka, Pastor Ed Kyle? Hana, thank you ah. Hana, Doon sa kwarto ko, sa pwesto ko pa rin. po talaga. Pasensya na po. Wala akong ilaw. Kasi kasi pag sa gabi, yung same light namin yung ginagamit ko, maghapong nakabukas. So yung lamp na ginagamit ko dito, nilipat ko doon sa tinutulugan yung dito lang sa gilid ko. Parang ang kulay blue eh. Kaya nga eh. Tapos may ring light ako. Kinuha ko yung ring light dyan sa church na nag-Bible study. Tapos tinatry ko ikabit kanina. Wala akong mapaglagyan. Miss ko na nga sila Kaya lahat. Ate Hana, ganyan na pala yung tsura nyo ha. Oo nga. Yung Bluetooth ako, no? Mukha kang bata nga si ate, oh. Oo nga eh. Kaya nga eh. Ganda nung ano eh. Wala Merry naman kami Christmas, sinabing description Pastor. Ate Bless. No? Wait lang, harap ko yung camera. Ha? Ay, kaso hindi natutulog. Charot. Ay, may natutulog pala. Yung buhok kasi ni ate. Sorry. Iharap ko daw camera. Yung buhok ni ate, pambata. Hello po. Ay, tita. Tita, Rubet. ang ganda po ng buhok nyo. May kulay puti ah. Bakit? Highlights yan. Highlights. Baby, doon sa... Oh, gusto ko nga rin magganyan eh. Ash. Ay, Kuya Paul, Paul. ano eh. Naka-live din sila. Parang pumapayat si Kuya Paul. Oo nga. Be, ba't naka-off cam ka? Dapat mag-on cam ka. Wala siya. Ayoko, tsaka ko eh. Tsaka. Saglit lang. Naka-live din sila eh. Oh, di ba? Naka-record pa, di ba? Oo. Hirapan Okay na. lang yan. Parang Huwag kayo mag-alala. Pupuntahan. Ika-cut ba yun? Yeah. Ang bilis kayo, no? Parang pwede pa tayong mag-isa pang nga, service. sabi ko nga kay Ed. Isa pang message. Bilis, Pastor, pitch ka ulit. Kaya nga sabi ni Jess, Sana di daw ba? laging Salamat po sa dalawa ka. nakadalo sa aming first preaching for service. Sabi niya. Oo, sabi niya. First service sabi ni Jess. Kailan kanina? Hindi kasi presided din si Kuya Jess mamaya sa CCF. Na-joke lang. Ay, oo daw. Na-realize ko din na si Just yung presided. Tapos siya rin yung family of the week. Oo nga, no?
magaling talaga mag-share si Pastor Jun na Pero yung boses pa rin ni Ed Carl. Live yun ha, live. Live yun, bless. Okay. Oo nga. Isa Ganyan siya benediction. Si Pastor Jun, ganyan talaga Ay, siya doxology pala. Straightforward. Nating paligoy-ligoy. Ano na? Outs para namang sinabing. Joke lang. Oo, ganyan. Di ba Hindi, message kasi personalize nga. Sabi ko kay Eddie kanina. Oo nga. Sa GCF. Experience eh. Nagulat ka ako kaya ako sabi, pero that's okay. Pero din pagkupit ka, naka-t-shirt Ate ka Hana? ha. Ha? Yung paggupit ka po? Pogi kaya ako ngayon. Tagal na nito, July pa. Babay na raw sa amin. Pagkupit ka rin. Sige po, Ate Joy. Kaya Georgia, Galit na naman yan. Sige. Chismisan eh. Bago naman sa chismisan. Parang di naman. Ano? Ano kasama ko? Wala na. Ngayon? Walang magawa sa bahay, maghanap mo ng virus. O Sige sige na naman sunduin nyo. Ingat kayo, ingat. sige na, ingat Georgias. Sige po, God Ingat bless. kayo. Bye-bye. Paalam po. Bye-bye din po. Thank you ate ah. Ate Blessing, Ate Hana. Apo. Ayan. Bye bye. Basta- Bye-bye po. Okay bro. Thank you.